Lahat ng malalaking puwersa, kasama ang Snow Worship Sect, ay nakatanggap ng mensahe ni Meng Xiu. Tumakbo si Shen Yishen sa simbahan, sumisigaw, delikado, delikado. Nadiskubre ng Jiangnan Region ang mga zombie natin sa Turtle Mountain. Sa mga sandaling iyon, taimtim na nagdarasal si Yuan Kongya. Nang marinig ang mga salitang Jiangnan Region, labis siyang nagulat. Hanggang ngayon, ang Jiangnan Region ay isang malaking banta pa rin sa kanya. Hindi ba umalis na ang mga tao mula sa Jiangnan Region sa Tianhai City? Bakit nasa Turtle Mountain sila? Naguguluhan din si Shen Yishen. Sa lohika, dapat nagsimula sila sa paghahanap sa 5 malalaking puwersa at unti-unting pinalawak ang kanilang search area. Paano sila napunta sa isang liblib na lugar tulad ng Turtle Mountain? Pinili natin ang Turtle Mountain dahil bihirang mapuntahan iyon at kakaunti ang mga resources, kaya perpekto itong taguan para sa mga zombie, pero hindi natin inasahan na matutuklasan pa rin ang hukbo. Ngayon, nagambala ang hukbo ng mga zombies dahil sa investigation team, malamang hinahabol na sila papunta sa Yangsheng Base. Katatanggap lang namin ng request para sa tulong mula kay Bian Jianwu na humihiling ng agarang suporta para sa Yangsheng Base. Lumingon si Yuan Kongya at sinabi kay Shen Yishen, posible kayang bitag ito para pabagsakin tayo. Parang gusto nilang akitin tayo doon at pagkatapos ay ubusin tayo ng sabay-sabay. Hindi sigurado si Shen Yishen at sinabi na lang, ang mensaheng natanggap ni Bloodvine ay naistorbo sila. Nag-isip ng malalim si Yuan Kongya, ngayon, hindi na banta sa akin ang natitirang puwersa sa Tianhai City. Ang tanging dapat kong katakutan ngayon ay ang kapangyarihan ng investigation team, lalo na si Bian Jianwu, na may kakayahang wasakin ang lahat ng makita niya. Maging ako ay takot sa kanya, pero inaasam ko rin ito. Gaano kaya kaganda kung mapapasakin ang silensing? Sa lahat ng 36 na abilidad na hawak ko ngayon, wala ni isa ang kasing lakas ng kahit isang bahagi ng kapangyarihan ng silensing. Pagkatapos ay naisip niya, kung hindi tayo pupunta sa Yangsheng Base, lalo lang silang magdududa. Napansin ni Shen Yishen ang mga alalahanin ni Yuan Kongya at sinabi, kailangan talaga nating pumunta, pero ako na lang ang pupunta. Manatili ka rito para kung may mangyari, ligtas ka. Habang nagsasalita, nakita sa mga mata ni Shen Yishen ang di maikakailang pag-aalala. Hindi tinanggihan ni Yuan Kongya ang mungkahi ni Shen Yishen. Yumakap siya ng mahigpit kay Shen Yishen at sinabi, lagi kang mabuti sa akin, mag-ingat ka. Pagkatapos, namumula ang mga pisngi, umalis si Shen Yishen sa simbahan. Sa pagkakataong ito, dinala niya lahat ng puwersang maaaring ilipat, dahil hindi na kailangan ni Yuan Kongya ng proteksyon. Samantala, sa labas ng Yangsheng Base, naghihintay si Xiao Honglian kasama ang ilang mga sundalo para sa pagdating ng investigation team. Habang nagtataka kung bakit hindi pa sila dumarating, biglang nagkaroon ng matinding snowstorm sa malapit na snowfield, isang tanawin na hindi pa nila nakita dati. Ang tinatawag na zombie horde na hinarap nila noon ay walang sinabi kumpara sa nakita nila ngayon. Nagbulong si Xiao Honglian sa takot, mukhang tapos na tayo ngayon. Nang dumating ang investigation team sa Yangsheng Base, agad na inutusan ni Xiao Honglian ang mga sasakyan na pumunta sa pasukan ng underground shelter. Sumigaw rin si Bian Jianwu, pumasok muna kayo sa shelter. Napakalaki ng horde sa likod natin, hindi natin kayang labanan sila. Napansin din ni Xiao Honglian kung gaano kaibang mabangis ang zombie horde ngayong araw. Habang hindi pa humihinto ang mga sasakyan ng investigation team, agad nang bumukas ang mga pinto. Si Xiao Honglian at ang ilan pa ay nag-cover sa kanilang pag-atras habang iniutos din sa mga sundalo na buksan ang malaking pintuan ng shelter ng maaga. Sa tulong ng limitadong firepower, matagumpay na nakapasok ang lahat sa shelter. Kahit sarado na ang mga pintuan, may ilang natitirang zombie na nadaganan pa ng mga ito. Pagkatapos nilang makasilong, mabilis na nilusob ng mga zombie ang buong refinery. Nang makita ito, naramdaman ni Xiao Honglian ang matinding sakit sa puso, malamang, nawasak na ang refinery na matagal niyang pinaghirapan. Pinakalma siya ni Bian Jianwu, nasabihan na namin ang lahat ng malalaking puwersa na dumating agad para tumulong. Kapag dumating sila, magkakaroon pa tayo ng tsansa na harapin ang horde sa labas. Mariing pinisil ni Xiao Honglian ang kanyang mga kamao, nang hihina, napakalaki ng horde ngayon, malamang mas malaki pa ito kumpara noong huling beses sa Snow Worship Sect. At mas mabagsik pa sila. Ang pinagsama-samang lakas natin ngayon ay wala pa sa 1/4 ng lakas natin noon, paano natin sila lalabanan? Hindi mo ba kayang humingi ng suporta mula sa Jiangnan Region?
Malungkot na tumugon si Bian Jianwu, ang bawat investigation team ay may kanya-kanyang misyon, at ang paglipat ng tauhan ay napakakomplikado, kailangan ng pag-apruba mula sa pinakamataas na antas. Mukhang walang magawa si Xiao Honglian, pero hindi naman niya sinisisi ang investigation team, at wala rin siyang dahilan para gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang krisis ng mga zombie ay problema ng Tianhai City. Sa sandaling iyon, in-access ni Meng Xiu ang mga visual mula sa labas gamit ang Jiangnan Region's Nebula System. Mula sa taas, kitang-kita na lubos ng nalusob ng horde ang buong refinery. Napabuntong hininga si Xiao Honglian, tapos na tayo, wala nang makakalabas dito. Bigla na lang, nagsimulang ubuhin ng malakas si Bian Jianwu, at agad siyang tinanong ng kanyang mga tauhan, "Boss, ayos ka lang ba?" Kumaway si Bian Jianwu at sinabing, "Wala ito, mukhang kailangan na nating humingi ng tulong mula sa itaas ngayon." Sa kabila ng mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngumiti pa rin si Bian Jianwu nang may bahid ng kasamaan, nasa isang lugar na ngayon ang horde. "Maaari akong humingi ng suporta para sa airstrike mula sa headquarters." Nagulat si Xiao Honglian, "Ibig mong sabihin, ipapaputok mo ang mga missile ng Jiangnan region dito? Masisira ng tuluyan ang refinery ko. At maraming oil at gas materials ang nakaimbak sa ilalim ng lupa dito, kung sumabog ang mga iyon, baka hindi kayanin ng shelter." Nakunot ang noo ni Bian Jianwu at bumulong, "Wala akong maisip na mas magandang solusyon. Bobombahin ng Jiangnan region ang buong Tianhai City sa loob ng 24 na oras." Nagpasya si Bian Jianwu na humingi ng tulong mula sa Jiangnan region. Kinuha niya ang kanyang telepono, handang kontakin ang high command ng Jiangnan region. Sa kanyang kasalukuyang antas, may karapatan siyang direktang kontakin ang Supreme Commander na si Zhu Sheng. Sa mga sandaling iyon, iniisip ni Zhu Sheng, bakit hindi pa bumabalik si Bian? Hindi kaya hindi pa niya nalutas ang krisis ng mga zombie. Matapos matanggap ni Zhu Sheng ang tawag ni Bian Jianwu, diretsong sinabi ni Bian Jianwu, "Nagsisilong kami ngayon sa Yangsheng Base, at tuluyan na kaming napapalibutan ng mga zombie rito, kailangan namin ng suporta mula sa Jiangnan region." Nagulat si Zhu Sheng, umabot na ba sa ganitong antas ang krisis ng zombie? Sa simula, hindi gaanong sineryoso ni Zhu Sheng ang sinasabing banta ng zombie, pero nagpadala pa rin siya ng kanyang pinakamahuhusay na investigation team doon. Di inaasahan, hindi lang nabigong resolbahin ni Bian Jianwu ang issue, kundi napilit pa silang magsilong sa isang shelter. Tandaan, ang kanilang 7 taong team ay binubuo ng pinakamahuhusay na mutant mula sa Blizzard City. Nangangahulugan ba ito na ang krisis ng zombie ay maaaring maging banta rin sa Blizzard City? Pagkatapos ng lahat, ang Tianhai City ay nasa mahigit 300 kilometro lang mula sa Blizzard City. Iniisip ito, naglakad papunta sa control room si Zhu Sheng, binuksan ang kasalukuyang eksena sa paligid ng Yangsheng Base gamit ang artificial intelligence, at nagsagawa ng statistical analysis. Di nagtagal, ibinigay ng artificial intelligence ang mga datos, mahigit 370,000 zombies, at 340 sa kanila ay mga mutant zombies. Nabigla si Zhu Sheng. Sinabi niya kay Bian Jianwu, para ganap na malinis ang napakalaking horde na ito, maaaring kailanganin ang daan-daang misile. Nahihirapan na ang mga military factory sa produksyon, kailangan nating magtipid. Sa tingin ko, ang pinaka-epektibong paraan ay ang paggamit ng Death of Love. Sa pagkaalam ko, ang Yangsheng Base ay nasa mga 200 metro sa ilalim ng lupa, dapat kayanin nito ang lakas ng Death of Love. Sa ganitong paraan, maaari nating tuluyang puksain ang alon ng mga zombie. Takot ang naramdaman ni Bian Jianwu nang marinig ito, alam niyang mabuti ang kapangyarihan ng Death of Love. Ang isang deployment ay maaaring gawing wasteland ang buong Tianhai City. Malamig na sinabi ni Zhu Sheng, sa anumang paraan, kakaunti na lang ang mga nakaligtas sa Tianhai City ngayon, para mapigilan ang pagkalat ng mga zombie, sulit nang magsakripisyo ng ilang tao. Alam ni Bian Jianwu na tama si Zhu Sheng, pero ibig sabihin nito ay hindi lang ang mga zombie ang maapektuhan, pati na rin ang kanilang 7 taong koponan ay masasakripisyo. Ang lugar na maaabot ng Death of Love ay magiging tigang, at ang natitirang radiation ay magtatagal ng hindi bababa sa 20 taon. Ang mga supply sa loob ng silungan ay hindi tatagal ng ganoon kahaba, ibig sabihin ay malamang mamatay silang lahat na nakakulong sa ilalim ng lupa, walang araw. Napagtanto ni Bian Jianwu na hindi pwedeng umasa sa Jiangnan Region sa pagkakataong ito. Bilang Supreme Commander ng Jiangnan Region, tiyak na hindi isusugal ni Zhu Sheng ang kanyang tungkulin na pigilan ang krisis na kumalat sa buong Jiangnan para lamang sa ilang mga tauhan.
Bahagyang walang magawa si Bian Jianwu at sinabi, Marshal Zhu, maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting oras? Gusto naming subukan ang huling pagkakataon. Natahimik si Zhu Sheng sandali, tapos ay tahimik na nagsabi na may bahid ng pagsisisi, sige, bibigyan kita ng 24 na oras. Kung hindi niyo mareresolba ang horde sa loob ng panahong iyon, iutos ko na ang deployment ng Death of Love. Pagkatapos ng tawag, hindi nagpakita ng emosyon si Bian Jianwu. Lumapit sa kanya si Xiao Honglian na balisa at nagtanong, kailan darating ang mga reinforcements? Talaga bang gagamit tayo ng mga misile? Tumingin si Bian Jianwu sa kanya at malamig na sinabi, sobrang dami ng mga zombie, at nagdesisyon na ang headquarters na gamitin ang Death of Love para puksain sila. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa lugar matapos niyang sabihin ito. Alam ni Xiao Honglian na ang Death of Love, na kilala rin bilang nuclear weapon, ay hindi lamang gagawing tigang ang buong Tianhai City, kundi magdudulot pa ng radiation na tatagal ng mga dekada. Sumigaw si Xiao Honglian sa galit, ibig sabihin ba nito ay gusto nilang ilibing tayong lahat kasama ang mga zombie? Kalma namang sinabi ni Bian Jianwu, sa puntong ito, wala nang silbi ang magalit. Binigyan tayo ng headquarters ng 24 oras lamang. Kung hindi natin kayang labanan ang horde gamit ang sarili nating lakas, lahat tayo ay magwawakas na nakakulong dito sa ilalim ng lupa. Habang sinasabi ito, sinet ni Bian Jianwu ang kanyang relo, nagsisimula ng countdown. Mabilis na napagtanto ni Xiao Honglian ang kaseryosohan ng sitwasyon, kaunting oras na lang ang natitira. Hindi na oras para pag-usapan ang tama o mali, kailangan magkaisa ang lahat, dahil ang nag-iisang kalaban nila ay ang mga zombie sa labas. Sinabi ni Bian Jianwu kay Xiao Honglian, kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa silungan nyo, lalo na sa mga armas at kagamitan. Pagkatapos ay humarap siya kay Meng Xiu at sinabi, i-report mo ang sitwasyon sa lahat ng malalaking puwersa. Kailangan nilang maintindihan na kung hindi sila magbibigay ng kanilang lahat para tumulong, mamamatay ang lahat sa Tianhai City. Sa oras na yon, inayos ni Bian Jianwu ang kanyang salamin at idinagdag, at huwag kalimutan sabihin, ang sinumang magtangkang tumakas sa labanan ay walang tigil na hahabulin ng Jiangnan Region. Sa oras ding iyon, papalapit na rin ang ilang malalaking puwersa sa Yangsheng Base. Habang nakaupo sa sasakyan, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Xing Yixian. Bagaman ang horde ay nilikha nila, mas komplikado ang nararamdaman niya kaysa sa iba. Ang sitwasyon ay tila lampas na sa inaasahan niya at hindi na mababawi. Habang iniisip niyang gamitin ang Blood Vine para palayasin ang horde, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Sa loob ng 24 oras, tatamaan ng Death of Love ang buong Tianhai City. Ang karaniwang kalmado na si Xing Yixian ay nabasa ito at hindi napigilang ihampas ang kamao sa bintana ng sasakyan. Nagkakatotoo na ang pinakakinatatakutan niya. Sa kanilang napakalaking kapangyarihan militar, ang Jiangnan Region ay kayang puksain silang lahat ng walang kahirap-hirap. Sa oras na yon, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi niya maaaring hayaang mangyari ito, pero paano niya masisigurong maliligtas ang investigation team habang palalayasin ang mga zombie nang hindi naghihinala ang iba? Sa sandaling ito, nahaharap siya sa isang matinding pagsubok. Samantala, sa direksyon ng Herons River District, natanggap din ni Jiang Yi ang babala tungkol sa Death of Love. Sa simula, medyo nagulat si Jiang Yi, pero mabilis niya itong tinawanan dahil lahat ng ito ay talagang kasama sa mga plano niya at ni Yang Shinshin. Sabik na siyang makita kung paano tutugon ang mga tao mula sa Snow Worship Sect sa pagtanggap ng mensaheng ito. Tiyak na hindi nila hahayaang mamatay ang investigation team sa Tianhai City, kaya't pipiliin ba nilang iwanan ang daan-daang libong zombie o lalaban hanggang kamatayan? Kapag matagumpay na napuksa ang alon ng mga zombie, hindi na makakapagparami muli ng maraming zombie ang Snow Worship Sect sa maikling panahon na magbibigay ng pagkakataon para tuluyang wasakin sila. Sa sandaling iyon, tumingala si Jiang Yi sa kalangitan at tila nakita ang isang figurang may hawak na karit na bumababa mula sa langit, winawasak ang lahat. Napabuntong hininga si Jiang Yi, totoo ngang nakakikilabot ang kapangyarihan ng Death of Love. Gayunpaman, ang kanyang combat suit ay may proteksyon laban sa radiation, kaya hindi magiging problema ang pagtakas mula sa Tianhai City. Handang-handa na si Jiang Yi sa pinakamalalang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, ipinaalam kina Zokir, at iba pa na agad na magtago sa ikatlong sublevel upang maiwasan ang posibleng atake. Pagkatapos marinig ito, naging tensyonado ang atmosphere sa kotse. Nanlumo si Xu Chongli at sumigaw, tapos na tayo. Dapat na ba tayong tumakas?
May 24 oras pa tayo, sapat na para makalabas ng Tianhai City. Tumingin si Jiang Yi sa mensahe at kalmadong sinabi na nila, sinumang magtangkang tumakas ay walang tigil na hahabulin ng Jiangnan Region. Iniisip mo ba na mas delikado ang horde ng mga zombie kaysa sa Jiangnan Region? Nang gilalas ang mukha ni Xu Chongli, malinaw na naintindihan na baka may kaunting tsansa silang mabuhay kung lalabanan nila ang mga zombie, pero kung magalit ang Jiangnan Region, tiyak ang kamatayan. Ang Nebula System at makapangyarihang network ng Jiangnan Region ay matutunton sila kahit saan sila magtago. Nagkomento si Uncle Vu, 200,000 zombie yan, kahit 200,000 baboy pa yan, hindi pa rin madaling resolbahin sa loob ng 24 na oras. Nakasandal si Jiang Yi sa kanyang upuan at kalmadong sinabi, hindi walang solusyon ang krisis na ito. Kung mapapatunayan natin na ang horde ng zombie ay kagagawa ng Snow Worship Sect, mapapasa kanila ang lahat ng problema. Hindi tayo ang dapat mag-alala. Sa mga oras na yon, sa loob ng Yangsheng Base, matapos mabilang ang natitirang mga armas at kagamitan, mabilis na nakabuo si Bian Jianwu ng pansamantalang battle plan. Sa harap ng hukbo ng higit sa 300,000 zombie, imposible ang direktang pagharap. Dahil hinabol ang horde papunta rito, malaki ang posibilidad na ang Zombie King ay nasa lugar pa rin ng Turtle Mountain. Kaya kailangan nilang maghanap ng pagkakataong makalabas, hanapin ang Zombie King, at patayin ito. Kapag nawala ang utos ng Zombie King, hindi na magiging gaanong nakakatakot ang horde. Sa oras na yon, tinanong ni Xiao Honglian, sa dami ng zombie, gaano kadali ang makalabas? Itinaas ni Bian Jianwu ang kanyang salamin at mahina niyang binulong, kailangan nating umasa sa taong may kakayahang mag-teleport. Alam ng lahat na tinutukoy niya si Jiang Yi. Sa likuran niya, hindi mapigilang magalit si Wudi at nagbuntong hininga, hindi ko maisip na sa ganitong kritikal na sandali, kailangan pa nating umasa sa taong iyon para iligtas tayo. Sa mga oras na yon, nagmamadali si Jiang Yi papunta sa Yangsheng Base nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Bian Jianwu. Sinabi ni Bian Jianwu sa kanya, huwag ka munang magmadaling suportahan kami dito. Pumunta ka sa tabing dagat at gamitin mo ang iyong kakayahan sa espasyo para kumuha ng maraming tubig alat. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Jiang Yi ang plano ni Bian Jianwu. Sa harap ng daan-daang libong zombie, kung wala silang malalakas na armas, imposible itong tapusin ng lubusan, kaya ang tanging paraan ay gumamit ng tubig dagat para limitahan ang kilos ng mga zombie. Kapag nababad na sila sa tubig alat, sa sobrang lamig ng temperatura, mabilis silang magyelo, kaya't mababawasan ang kanilang kakayahang gumalaw. Isang napakatalinong plano. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Yi at agad niyang pinasibad ang sasakyan papunta sa East Sea sa pinakamabilis na bilis. Samantala, natanggap ni Xingqian at ng iba pa ang utos ni Bian Jianwu na maghintay sa malayo at maghanda muna hanggang maging kumpleto ang lahat ng plano bago umatake sa mga zombie. Aabutin ng 4 na oras bago makolekta ni Jiang Yi ang tubig dagat at napakabanas ng mga tao mula sa malalaking puwersa, natatakot sa pagdating ng Death of Love. Sa mga oras na yon, labis din nalilito si Xing Yishan. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano natagpuan ng investigation team ang mga zombie na itinago niya. At ngayon, ang tanong sa kanya ay, isasakripisyo ba niya ang horde ng zombie para makuha ang tiwala ng Jiangnan Region o itutulak ang lahat sa pagkasira kahit siya ay madadamay? Pero kung pag-iisipan ng mabuti, hindi maaari ang pangalawang opsyon. Sa paraan ng pag-atake ng horde, walang pagkakataon na mabutas nila ang loob ng shelter. May natitira na lamang 24 oras at hindi na siya pwedeng magsugal. Higit pa rito, ang pagtutol sa Jiangnan Region ay isang napakalaking pagkakamali. Mukhang ang tanging solusyon ay bitawan ang mga zombie. Bagaman masakit para sa kanya, kailangan niyang gawin ito. Ngunit ito'y isang pilit na desisyon, kailangan niyang mag-ingat para hindi madiskubre ang koneksyon ng Snow Worship Sect sa horde ng zombie. Kaya't wala na siyang magagawa kundi hayaan ang horde na umatake ng kusa. Makaraan ng 4 na oras, napuno na ng tubig dagat ang dimensional space ni Jiang Yi. Tinawagan niya si Bian Jianwu at sinabi, handa na ang tubig dagat. Kailangan na lang natin hanapin ang mataas na lugar kung saan natin ito ibubuhos. Ngunit hindi ko masisiguro ang resulta. Mababa ang lugar ng Yangsheng Base, kaya malamang maapektuhan nito ang mga zombie, pero malamang hindi ito sapat upang lubos silang malubog. Sumagot si Bian Jianwu, sapat na yan. Kailangan lang namin ng oras para makalabas. Kailangan nating makahanap ng pagkakataon para patayin ang Zombie King.
Matapos ang tawag, inutusan ni Jiang Yi si Liang Yu na magmaneho papunta sa mataas na lugar malapit sa Yangsheng Base. Pagdating nila sa isang burol, biglang bumungad sa kanila ang Yangsheng Base na napapaligiran ng mga zombie. Nang makita ito, pinagpawisan ng malamig si Xu Chongli at napabuntong hininga, buti na lang nakatutok ang mga zombie sa Yangsheng Base. Kung tayo ang hinahabol nila, tapos na tayo. Lumapit si Jiang Yi sa isang bangin, tumingin pababa sa buong Yangsheng Base, at binuksan ang dalawang malalaking dimensional gates. Sa sumunod na segundo, bumuhos ang dalawang malalaking agos ng tubig mula sa kanyang dimensional space. Kinuha ni Jiang Yi ang tubig mula sa malalim na bahagi ng dagat, kaya sobrang alat nito, at dahil sa temperatura na -60 degrees, mabilis itong nagyelo. Agad na naging mga ilog ng yelo ang umaagos na tubig at mabilis na bumalot sa maraming zombie sa paligid ng Yangsheng Base. Ang mga zombie ay agad na nagreaksyon at tumakbo patungo sa direksyon ni Jiang Yi. Ngunit mabilis silang nilamon ng dagat. Walang saysay ang kanilang walang isip na pagsugod, sa harap ng agos ng tubig, hindi sila lumihis, at agad na nagkagulo ang kanilang formasyon. Sa nakita, tuwang-tuwa si Jiang Yi at nakumpirma na sina Yuan Kongya at Xin Yixian ay hindi mangangahas sa mutual destruction. Pumalakpak pa si Jiang Yi at nagsabi, kung ganoon, hayaang mamatay ang inyong hukbo ng zombie dito. Mabilis na lumubog sa tubig ang malaking bilang ng mga zombie. Bagaman libu-libong zombie na ang nalunod, patuloy pa rin silang nagpipilit na makarating sa direksyon ni Jiang Yi. Nang makita ito, napabuntong hininga si Bian Jianwu sa sarili. Tunay na walang limitasyon ang potensyal ni Jiang Yi. Agad niyang iniutos lahat maghanda na at lumabas. Sa mga sandaling iyon, dose-dosenang mga kanyon ng iba't ibang kalibre ang lumabas mula sa mga pader ng base at nagsimulang magpaputok ng matindi sa pinakamakapal na parte ng horde. Sa isang iglap, libu-libong zombie ang nawasak. Sa mga oras din iyon, tumugon sina Wei Dinghai at ang iba pa sa tawag ni Bian Jianwu, umatake sa horde mula sa iba't ibang direksyon. Dito naging napakahalaga ang kakayahan ni Wei Dinghai. Ang tubig dagat na inilabas ni Jiang Yi, na halo-halong yelo, ay lumikha ng perpektong kapaligiran para sa kanyang laban. Tinarget niya ang mga copper-armored zombies, ginagawang yelo ang mga ito. Si Xinqian naman ay inihampas ang kanyang higanteng palakol, pinangunahan ang hukbo ng Xinqian Army upang sugurin ang horde. Sa tulong ng mga malalaking puwersa, nahuli nila ng hindi handa ang horde. Habang nagpapaputok sa mga zombie, sinabi ni Jiang Yi kay Bian Jianwu, hindi natin matatagalan ang ganitong kalamangan sa labas, kailangan niyong maghanap ng paraan para makalabas agad. Alam din ni Bian Jianwu na bagaman pansamantalang nagulo ang formasyon ng mga zombie, masyado pa rin silang marami. Higit pa rito, ang bawat copper-armored zombie ay kasing lakas ng isang mutant. Agad na iniutos ni Bian Jianwu, lahat, tumutok ng apoy at lumabas kasama ako ngayon. Si Xiao Honglian, na seryoso ang mukha, ay kinagat ang kanyang labi at may mabangis na tono, kung maglalaro na tayo ng marahas, gawin na nating kahindik-hindik. Naglakad siya papunta sa control panel, binuksan ang isang sikreto, at buong lakas na pinindot ang isang pindutan. Sa labas ng silungan, sumabog ang buong refinery sa isang napakalakas na pagsabog, at umangat ang isang mushroom cloud sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yi at napasigaw, anong nangyari? Pinasabog ba ni Xiao Honglian ang refinery? Pinanood ni Jiang Yi ang eksena na hindi makapaniwala at nagkomento, buti na lang at may suot akong combat uniform na kayang tiisin ang mataas na temperatura, kundi malamang malubha na ang pagkasunog ko sa posisyong ito. Namatay ang daan-daang libong zombie sa pagsabog. Hindi pa natatapos doon ang epekto ng pagsabog, ang init mula rito ay nagpasimulang matunaw ang mga ilog ng yelo pabalik sa mga lawa, at natunaw din ang yelo at niebe sa paligid. Bagaman matatag sa malamig na temperatura ang mga zombie, hindi sila lumalaban sa init, at ang mainit na tubig ay nagpahina sa marami sa kanila, kaya't namatay sila. Mabilis na umurong si Jiang Yi. Tumagal ng halos 10 minuto ang tuloy-tuloy na pagsabog bago ito natapos, pero ang mga apoy ay nanatiling nagliliyab. Si Bian Jianwu ay halos hindi makapaniwala habang pinapanood ang eksena, walang inaasahan ang ganitong galaw ni Xiao Honglian, at lahat sila ay napabilib sa leader ng Yangsheng Base. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Xiao Honglian ay kumikislap pa rin ng kakaibang liwanag habang sumisigaw siya na may bahagyang baliw na tono, ang saya nito. Ngunit walang nakakaalam na ang oil deposit ng Yangsheng Base ay hindi lamang isa. May nakatago pang 500,000 bareles ng krudo sa isang sikretong lugar si Xiao Honglian. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito.
Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.